Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ng matanda na hindi na raw kailangang maging anxious pa si Young Master Lu. Nagpadala na raw siya ng tao upang mag-imbestiga doon sa Chuzhou at maiintindihan na nila ang lahat ng patungkol sa Chen Baixuan na ito sa lalong madaling panahon. Ang mahalaga raw ngayon ay ang mag-breakthrough ito sa peak ng inner strength sa lalong madaling panahon. Kung ang Lu family ay magkakaroon ng isa pang Grandmaster, ang Zhonghai ay hindi na nila magiging kalibel. Yes, Grandpalong, tugon ni Young Master Lu. Sa kabilang dako naman ay nag-set up na ng stall sina Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na sa sandaling ito, ang sadya niya lang dito ay mga spiritual herbs. Ngunit since ang Li family at Medicine Valley ay nag-undertake na sa task ng pagkolekta sa mga spiritual herbs, mas magiging surprising pa raw kung makakakuha siya ng mga spiritual objects dito. Nang biglang may dumating at nagtanong kung mayroon bang ibinibentang body refining pill si Chen Fan, kukunin niya raw ang lahat ng ito. Naglabas siya ng isang case ng pera ngunit hindi siya pinansin ni Chen Fan, kaya sinigawan niya ito at nagtanong kung hindi ba siya nito narinig. Ganun pa man natigilan siya nang biglang may lumapit sa kanya at bumulong na ang kailangan lang nito ay mga 1,000-year-old medicines, at niwag daw itong sumubok na snatch ang mga pills nito. Ito raw ay pinagtulungan ng 6 na mga inner strength experts kagabi, ngunit ang mga inner strength experts na yon ay namatay lahat. Kaya wag daw itong makipag-mess around sa taong ito, pinagpawisan ang lalaki, at nag-contemplate saglit. Ilang sandali pa ay umubos siya, Mr. Chen wala raw siyang 1,000-year-old medicines ganun pa man mayroon siyang ibang bagay dito, nagtataka raw siya kung ito ay maaari. O tugon naman ni Chen Fan sige ipakita daw nito sa kanya kung ano ito. May inilabas na item ang lalaki na siyang ikinagulat ni Chen Fan, ito raw ay mayroong napakalakas na mental power. Ito raw ay ang lower of faith. Sa perspektibo ni Chen Fan ay ganito ang kanyang nakikita, ito raw ay heterodox. Inatake siya ng spirit na siyang ikinainis ni Chen Fan, isang hamak lamang na lingering spirit ang lakas naman daw ng loob nitong mag-wreak ng havoc dito, nag-slash sa hangin upang atakehin ang spirit, na siyang naging dahilan upang ito ay mapunit at maglaho. Ganun pa man sa perspektibo ng lalaki, nagtaka siya kung ano ang pinaggagawa ni Chen Fan. What a lingering spirit sambit ni Chen Fan siya raw ay naging napaka-careless, lumalabas na nagkaroon pala ng kaunting internal injury si Chen Fan dahil sa atakeng ginawa nung spirit ganun pa man ito raw ay baliwala kumpara sa katotohanang mapapasa niya na ngayon ang statue na ito. Mr. Chen pangiting sambit ng lalaki, ano raw ba ang tingin nito sa kanyang statue? Fine sambit naman ni Chen Fan sa bahagis ng isang bote, ito raw ay naglalaman ng 50 body refining pills, sapat na raw ba ito? Oo sapat na ito tugon ng lalaki, binuksan ng bote, hehe ito raw ay isang top grade medicine. Kung ganun Mr. Chen salamat ngayon aalis na raw siya, ngunit bigla siyang pinigilan ni Chen Fan at nagsabing bibigyan niya raw ito ng isa pang bote kung sasabihin nito sa kanya ang lahat ng patungkol sa statue na ito na siya namang nagpakislap sa mga mata ng lalaki at nagpausok sa kanyang ilong, sure no problem sasabihin niya raw ang lahat at iyon na nga ang ginawa niya. Ilang sandali pa ay napasabi si Chen Fan na so ito raw pala ay si Horus, isang falcon-headed man, isang Egyptian god at idinagdag sa kanyang isip na ang power of faith ay isang uri ng mental power na naggagather ng mental powers mula sa mga believers at nagmamanifest bilang mental strength. Well kayang-kaya niya raw itong i-refine, at i-supplement sa kanyang spiritual force. Ang statue daw na ito ay nagbibigay ng primeval, rustic at ancient na vibe. Lumalabas na ang spirit daw na yun ay ipinanganak sa bituin na ito at hindi sumailalim sa cultivation, ganun pa man ito rin daw ay nangangahulugang maaaring mayroong malalakas na mga nilalang na nagtatago lang dito sa Earth. Kaya once na matapos na raw ang martial gathering na ito pupunta raw siya sa Li family at Medicine Valley upang kunin ang mga spiritual herbs na nandoon at tutuloy na siya agad sa pagko-cultivate. Tuwang-tuwa ang lalaki sa natanggap niyang 2 bote, so sambit ng iba nakikipag-exchange daw pala si Mr. Chen ng pills para sa mga treasures, sumigaw ang isa na mayroon din daw siyang treasures at ganoon din ang isinigaw ng iba pa.
Naglabas ng iba't ibang mga items ang mga tao na siyang naging dahilan upang halos mahilo na si Chen Fan sa kakalingon-lingon. Well, mukhang ang iba raw rito ay mayroong silbi, papalitan niya raw ang mga ito ng tig sa 10 mga body refining pills. Idinagdag sa kanyang isip na karamihan sa mga items na ito ay halos walang silbi. Ganun pa man mayroon dong iilan na maaaring ma-refine at makukuhanan ng spiritual energy. Nang biglang lumapit si Miss Jingyi Mr. Chen sambit niya, ito ano raw ba sa tingin nito na siya namang ikinagulat ng mga tao? Napasabi ang isa na bakit daw ba pakiramdam niya ito ay isang piraso ng uling, sinabi ng isa na ito raw ay lightning-stricken wood, ngunit hindi raw ba't ito ay para sa mga wizards. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ito raw ay piraso ng divine wood mula sa isang divine tree. Although ang divine tree na pinagkuhanan nito ay nag-fail sa pagsailalim sa Thunder Tribulations, ang spiritual energy naman daw na dumadaloy mula rito ay overflowing, at beneficial para sa kanya. Ganun pa man humingi lang ng tawad si Chen Fan at tinanggihan ito. Ang divine wood na ito ay para sa iyo Mr. Chen, pangiting tugon ni Miss Jingyi. Magiging masaya raw ang Medicine Valley kung magiging acquaintance nila ang isang outstanding person na tulad nito. Ganoon ba tugon naman ni Chen Fan, ganun pa man hindi niya pa rin daw ito tatanggapin na siya namang ipinagtaka ni Miss Jingyi. Ang Medicine Valley daw ay palaging nasa high horse at hindi pa nare-reject ng ganito noon. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na naramdaman niya raw ang presence ni Miss Jingyi kagabi sa pamamagitan ng kanyang telekinetic curse skill. Ang Medicine Valley at Lu family ay parehong involved sa nangyari. Ganun pa man kapag nanloob na siya doon sa Medicine Valley kukunin niya rin daw ang item na ito. Nang biglang dumating ang isang elder ng Medicine Valley, oh my god sambit ng mga tao ito raw ay si Elder Chi ng Medicine Valley, ito raw ay isang tawis na naabot na ang peak ng Thao. Itinuon ni Elder Chi ang kanyang paningin kay Chen Fan, nag-release ng matinding energy na siyang ikinamanghan ng mga tao. Hamukhang ang nangyari kahapon ay hindi raw palalagpasin ng Medicine Valley. Maaaring ang tungsyan daw na yun ay malakas ngunit ang kapangyarihan ng isang Taoist ay mystifying at napaka-effective laban sa mga Henglian experts. Napangisi ang iba, mukhang mapapahamak daw ang Chen Baixuan na ito, at ang ginawa nitong pag-reject sa Medicine Valley ngayon lang ay walang kapatawaran. Tinanong ni Elder Chi ang ating bida kung ito ba ay si Chen Baixuan. Oo, tama ako nga, tugon naman ni Chen Fan. Nagtanong si Elder Chi kung alam ba nito na ang mga body refining pills na ibinibenta niya ay actually nanggaling sa precious collections ng Medicine Valley. Nagulat ang iba nang marinig ito. Idinagdag ni Elder Chi na iyon daw ay dahil sa isang traitor na nagmula sa Medicine Valley na nagnakaw at ibinenta ang ilang mga pill recipes. Ang body refining pills at ang small foundation strengthening pills ay kabilang sa mga nanakaw. Nagduda rito ang iba, mukhang ito raw ay nagsisinungaling lang. Sinabi naman ng iba na maaaring ito raw ay totoo dahil si Chen Baixuan ay napakabata pa, paano naman daw ito magiging isang alchemist? O talaga ba sambit ni Chen Fan, nagbuntong hininga si Elder Chi such a pity saad niya, buti na lang daw at na-meet ito ni Jingyi dahil kung hindi tuluyan na wrong nawala ang kanilang recipe. Kaya kung ang recipe daw na ito ay ibabalik ni Chen Baixuan, ito raw ay bibigyan ng reward ng Medicine Valley. Paano kung ayaw ko sambit ni Chen Fan? Well, kung ganun tugon naman ni Elder Chi, iyon daw ay nangangahulugan lang na kinakalaban nito ang Medicine Valley. Dahil kuno base sa rules ng Medicine Valley, ang sino mang magnakaw sa mga secret recipes ng kanilang sect ay papatayin at ang sino mang magka-cover sa mga ito ay makakatanggap din ng parehong kaparusahan. Well, tugon naman ni Chen Fan, so ang ibig sabihin daw ba nito papatayin nila siya? Sinabi ni Miss Jingyi na ang Medicine Valley ay napaka-sincere, kapag ibinalik daw ni Chen Baixuan ang recipe, maaari daw itong makapasok sa Medicine Valley at maging isang elder doon, at magkakaroon din ito ng karapatang mabrowse ang lahat ng mga librong nandoon na patungkol sa medicine refining. Bukod pa doon ito rin daw ay gagabayan ng master ng Medicine Valley upang matuto ng Taoist skills at alchemy techniques. O ganoon ba tugon naman ni Chen Fan? Well, ang masasabi niya lang daw kung nakahanda silang ibigay sa kanya ang kanilang mga 1,000-year-old medicines baka consider niya pa raw na i-guide ang master ng Medicine Valley sa larangan ng alchemy. Hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig,
ang master daw ng Medicine Valley ay kilala rin bilang King of Pills, patuloy na nagbitaw ng mga saloobin, at hindi makapaniwala na tinanggihan lang ni Chen Fan ang offer at nipinulosopo niya pa ang Medicine Valley. Napakayabang sigaw ni Elder Chi, hay sambit naman ni Miss Jingyi, wag daw nitong sisihin ang Medicine Valley sa pagiging harsh, kung ganun dagdag ni Elder Chi wala na raw siyang ibang choice kundi ang bugbugin ito at i-handover sa master ng Medicine Valley. O so gusto niyo akong labanan dito, patanong na sambit ni Chen Fan, biglang nag-release ng inner strength si Tongshan at nagdash patungo kay Elder Chi na halos magdulot na ng ipu-ipon na siyang naging dahilan upang magsiliparan ang ilang mga bagay na nasa paligid. Ganun pa man tumawa lang dito si Elder Chi, so ito raw ba ang justification ng kay-abangan ni Chen Baeksuan? At idinagdag na kung siya raw ay walang buong kumpiyansa, hindi niya raw sasabihing bubugbugin niya ito na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan, hindi raw ba kaya na ang Elder Chi na ito ay mayroong pinanghahawakang hidden cards. Nang biglang maririnig ang kalampag ng mga footsteps, bawat hakbang ay nagdudulot ng bitak sa sahig at nag-iiwan ng malalim na mga footmarks. Haano ito, sambit ng isang matanda, napatanong ang isa kung ito ba ay isa na namang higanti na comparable kay Tongshan, at makikita ang isang matandang kalbong paparating na siyang ikinabigla ng mga tao. Ito raw ay si Master Heng Tian, ang top master ng Jingang Monastery. Sinasabi rong ito ay napaka-ruthless at naghihiganti kahit na sa pinakamaliit na grievances. Tinanong ni Master Heng Tian ang ating bida kung ito ba ay si Chen Baeksuan. Ang kanyang disciple daw na si Cha Tuli ay namatay sa mga kamay ng tagasunod nitong si Tongshan, ito raw ay mayroong utang na paliwanag sa Jingang Temple. O tugon naman ni Chen Fan, ang tinutukoy daw ba nito ay yung kalbo kagabi, at anong paliwanag naman daw ba ang kailangan nito? Buhay kapalit ng buhay, sigaw ni Master Heng Tian, hatugon naman ni Chen Fan, so ang ibig daw ba nitong sabihin kailangang mamatay ni Tongshan dahil pinatay niya ang disciple nito? Well, kung ganun sinasabi raw ba nitong wala pang napatay na tao ang kalbong iyon noon, so ang sinabi raw ba nito ay hindi applicable sa kalbong iyon? Ngunit ngumisi lang si Master Heng Tian at nagsabing paano naman daw may kukumpara ang mga walang silbing iyon sa kanyang disciple na si Cha Tuli. Hahahatugon naman ni Chen Fan, tama yun, dahil para sa kanya sila rin daw ay mga walang silbi. Agad na sumugod si Tongshan. Sumalubong si Master Heng Tian, namangha si Elder Li at Miss Jingyi sa lakas na taglay ng dalawa, nagpang-abot ang kamao ng dalawa, tumilapon si Master Heng at bumangga sa pader at napasigaw ang dalawa sa kanyang pangalan. Ganun pa man ngumisi lang si Master Heng, tumayo, how satisfying saad niya. Matagal na panahon na raw siyang hindi nakakatagpo ng ganito kalakas na kalaban. Hindi gaya ng mga inner strength experts na madudulas, ang mga iyon daw ay hindi nakakaaliw. Sambit naman ni Chen Fan na gawa raw nitong tanggapin ang atake ni Tongshan, mukhang ang mga body cultivation techniques daw pala na narito sa Earth ay something. Malamang ang cultivation daw nito ay nasurpass na ang Heng Lian stage at nakapasok na sa Tungzuan stage. Umatake uli si Master Heng, tumilapon, umatake, tumilapon, hindi tumigil sa pagsugod, at nagpatuloy ang kanilang laban. Hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasasaksihan, napatanong sa kanilang sarili kung mga tao pa raw ba ang mga ito, at halos mawasak na ang hall. Ano, yun na ba yun? Yun na ba ang gustong kumalaban sakin, sambit ni Chen Fan kay Elder Chi? Hehe, Chen Baeksuan, tugon nito, wag daw itong mag-celebrate ng maaga? Brother Son, since nandito na raw ito, bakit hindi raw nito ipakita ang sarili niya? Haha, Elder Chi, tugon naman ni Brother Son, gusto niya raw muna sanang makita ang performance nito. Nag-release siya ng inner strength, napasabi ang mga tao na ito raw ay si Son Wudi, isang elder ng Xingyi line, at kilala rin bilang greatest expert, mababa lang ng bahagya sa Great Grandmaster ng Lu family. Ito raw ay isa sa mga taong naghahari sa martial scene. Lumitaw din ang isa pa sa likod ng ating bida, hehe, Chen Baeksuan, sambit niya bilang worship ng Medicine Valley, haharapin niya raw ito, ganun pa man kung ibibigay daw nito ang pill recipe maaaring ito raw ay hindi mamamatay. Hehe, sambit naman ni Elder Chi, Chen Baeksuan, wala na raw itong choice, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ano raw ba ang stand ng Lu family. Bumaling ng tingin si Elder Long, at sumagot naman si Young Master Lu na ang stand nila ay mananatili pa rin, kung ibibigay nito ang pill recipe sa kanila kikilalanan nila ito bilang benefactor ng Lu family.
Hatugon naman ni Chen Fan, still ito rin daw pala ay patungkol sa recipe after all at napasabi sa kanyang isip na mukhang na-underestimate niya raw ang halaga ng pill recipe. Ngayon hindi na raw siya nagtataka kung bakit napakataas ng tingin ng kanyang Master Kang Long sa kanya. So sambit niya confident daw ba ang mga ito na matatalo nila siya, tugon naman ni Elder Chi pasusukuan daw nila ito. Hindi raw ba't ito ay umaasa lang kay Tongshan, kapag ka natalo na raw nila si Tongshan titingnan niya raw kung magiging kalmado pa rin ito. Pinalibutan ng tatlo si Tongshan, buntong hininga naman ni Miss Jingyi para sa kanya si Chen Baeksuan daw ay napaka-promising kaya ilang beses niya na itong inimbitang umanib sa kanila. Ngunit sa bandang huli sa ganito pa rin nauwi ang lahat. Ganun pa man bakit daw ba tila napaka-confident pa rin ito sa kabila ng sitwasyon na mayroon ito ngayon, anong nakatagong baraha daw ba ang mayroon ito? Nagsimula nang umatake ang tatlo kay Tongshan, tinanong ni Young Master Lu si Elder Long na kung kakalabanin nito si Sun Wudi sino raw ba ang mananalo. Sumagot si Elder Long na si Sun Wudi ang mananalo ngunit kahit na gaano pa raw ito kalakas, ito raw ay walang panama sa Grandmaster ng kanilang Lu family. Napasabi si Young Master Lu na hindi niya pa raw nakikitang nakipaglaban ang Grandmaster, at sinabi ni Elder Long na maiintindihan daw nito ang ibig sabihin ng pagiging invincible kapag ka nakita na nitong lumaban ang Grandmaster. Umatras ng bahagya ang tatlo naglabas ng kutsilyo ang isa at sumugod mula sa likod nitong Shan, nag-slash. Ganun pa man wala itong malalang pinsalang na idulot na siyang ipinagtaka nito, ibinuhos niya raw ang kanyang buong lakas sa atakeng iyon ngunit ni hindi man lang ito nakapagbigay ng superficial injury, at nagpakawala ng mabibilis na sunod-sunod na mga slash na siyang naging dahilan upang maparor si Tongshan. Ano Chen Baeksuan sumusuko ka na ba tanong ni Elder Chi, Master Chen tanggapin mo na ang pagkatalo dagdag naman ni Miss Jingyi. Napasabi naman ng mga tao na tiyak na raw ang pagkatalo ng Chen Baeksuan na ito. Bakit daw ba kasi hindi na lang nito tinanggap ang offer ng Lu family at Medicine Valley? Ito raw ay sumusubok gumawa ng imposible. Subalit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang may sabing talo na siya, idinagdag sa kanyang isip na may iba pa rong kapangyarihan si Tongshan, maririnig uli ang pag-roar ni Tongshan, nag-emit ng Tiger Spirit, tumingin sa lalaking nakasuot ng coat, at nagpakawala ng demonic tiger claw slash na direktang tumama sa katawan nito. Ginamit niya uli ang parehong atake sa dalawa, nakaiwas si Sun Wudi sa pamamagitan ng pagtalon. Napasabi si Master Heng sa kanyang isip na hindi niya na ito maiiwasan ngunit tiyak na magagawa niya rong i-block ang atakeng ito. Ganun pa man pag-block niya ay natwist ang kanyang dalawang braso at rektang tinanggap ng kanyang pagmumukha ang pangalawang atakeng binitawan nitong siya na siyang nagpagulantang sa lahat. At napasigaw si Elder Chi sa pangalan ni Master Heng at ng worship. Nag-roar uli si Tongshan at inatake si Sun Wudi, umatras si Sun Wudi at sinigawan si Elder Chi na kung hindi pa ito aatake ngayon aalis na raw siya rito ngayon mismo. Kaya inilabas ni Elder Chi ang kanyang magic tool na tinatawag na Heart Confounding Bell, ang item na ito ay nakakapagdulot ng hallucinations. Inactivate ito ni Elder Chi ganun pa man hindi ito umepekto kay Tongshan, sumugod papunta kay Elder Chi. Nag-roar na siyang naging dahilan upang magkaroon ng pagsabog, nabasag ang magic bell at dumugo ang mga mata at bibig ni Elder Chi, agad naman itong nilapitan ni Miss Jingyi. Napatanong si Sun Wudi kung ano ang tunog na yun hindi raw siya makagalaw. Nagulantang nang makitang sumugod na papunta sa kanya si Tongshan, nagpakawala ng demonic tiger claw na siyang naging dahilan upang maputol ang kanyang braso, kaya agad siyang sumibat. Napatingin ang lahat sa ating bida, mababakas sa kanilang mukha ang pagkabahala. Lu Hexuan sambit ni Chen Fan, gusto pa rin daw ba nito ngayong maging benefactor siya ng Lu family? Hindi nakaimik si Young Master Lu, Mr. Chen sambit ni Elder Long sila raw ay nagkamali. Maaari daw ba nitong palagpasin na lang ang patungkol sa bagay na ito para sa kapakanan ni Zhu? Ano palagpasin tugon naman ni Chen Fan, ngunit hindi raw ba't tinitense nito ngayon ang kanyang muscle at ang kanyang inner strength ay na-heightened na sa peak, kung gagalaw siya ngayon aatakihin siya nito hindi raw ba? Natigilan si Elder Long, idinagdag ni Chen Fan na ang Lu family ay nakipagsabuatan sa ibang mga sect upang atakihin siya tapos ini-expect nitong palalagpasin niya ito nagpapatawa daw ba ito? Kung ganun ano ang kailangan mo sabat naman ni Young Master Lu,
inextend ni Chen Fan ang kanyang mga braso at sumagot na kung gusto nilang makipag-negotiate sa kanya, kailangan niyang makita kung mayroon ba silang ability na magawa iyon. Sumugod si Tongshan patungo kay Young Master Lu na siyang ikinagulantang nito wala raw siyang panama rito. Fine, tatanggapin ko ito bilang deathmatch, sambit naman ni Elder Long sabay harang. Nang biglang mayroong dumating, sinalubong si Tongshan, nagpakawala ng fist pump patungo sa katawan ni Tongshan, na siyang naging dahilan upang maglaho ang tiger spirit ni Tongshan at tumilapon pabalik sa kanyang pinagmulan. Makikita ang pagkagulat ng mga tao sa kanilang nasaksihan. Napaka-powerful. Sino raw ba ito? Ilang mga masters na raw ang sunod-sunod na tinalo ni Tongshan, ngunit tinalo lang ito ng taong ito sa isang atake lang. Master Bati naman ni Young Master Lu at Elder Long, hasambit naman ng mga tao. So ito raw pala ang master ng Lu family, ang martial grandmaster na si Lu Tianfeng. Makikita ang isang babae na kasabay na dumating ni Grandmaster Lu. Dumating din si Zhu, tinawag na Yanwu ang babae at sumigaw na padaanin siya nito, ngunit sinabi lang ni Yanwu na maging mabuti ito at makinig sa kanya. Yanwu, sigaw ni Zhu, didil daw ba ng Lu family si Chen Fan? Shu, tugon naman ni Yanwu. Ito raw ay family decision, kaya bilang member ng Lu family kailangan nila itong sundin. Sinabi ni Zhu na kakareto lang nila kay Chen Fan para sa kanya, tapos ngayon ganito ang gagawin nila. Sumagot si Yanwu na wag itong mag-alala dahil once na makuha na nila ang pill recipe mula kay Chen Baishuan wala na itong silbi, at mag-arrange na lang daw ng mas magandang marriage ang Lu family para kay Zhu sa hinaharap. Napahawak si Zhu sa kanyang pisngi, si Tongshan daw ay isang Henglian master, mahirap daw itong i-deal. Ganun pa man sinabi lang ni Yanwu na wag itong mag-alala dahil nandito na si Grandmaster Lu na kakagaling lang sa kanyang training retreat. Kaya kahit nagaano pa raw kalakas ang background ng Chen Baishuan na ito, wala itong magagawang kung ano laban sa kanila. Nang biglang nag-sink in sa kanya ang sinabi ni Zhu kanina. Teka lang, bakit daw ba Chen Fan ang tawag nito sa taong iyon, hindi raw ba Chen Baishuan ang pangalan nito? Teka lang, Chen Baishuan, Chen Fan, Shuzhou, Jiang Bei? Hindi raw ba't ang Chen Fan na ito ay ang Master Chen ng Jiang Bei? Ito raw ay hindi maaari. Teka lang, hindi pa sila nag-uumpisang maglaban ng master, hindi raw ba? Humakbang? Yanwu, tawag naman ni Zhu, bakit bigla na lang itong aalis, saan daw ba ito pupunta? Bakit hindi mo ba alam? Tugon naman ni Yanwu, si Chen Fan o si Chen Baishuan daw ay isang grandmaster. Tianlong, sambit naman ni Grandmaster Lu, napakalala raw ng pag-handle nila sa sitwasyon na ito. Kung gusto ng Lu family ng anumang pill recipe, maaari naman daw nila itong kunin ng sapilitan, bakit kailangan pa raw nilang makiusap na maging alay ang taong ito? Yes master, tugon ni Elder Long. How arrogant, sabat naman ni Chen Fan. Kung ganun, dapat daw ba na ibigay niya na lang ang pill recipe ngayon? Ganun pa man, sumagot lang si Grandmaster Lu na kapag nag-uusap ang mga adults wag itong sasabat-sabat. Nag-infuse ng inner strength sa kanyang kamay at inatake si Chen Fan, ngunit bigla itong hinarang ni Tongshan. Hasambit naman ni Grandmaster Lu, talaga raw palang ang skills ng tagasunod nito ay kahanga-hanga. Nag-roar si Tongshan at nag-emit uli ng tiger spirit. At idinagdag ni Grandmaster Lu na ganun pa man, isang kahangalan daw ang pagsalungat nito sa Lu family. Kung hindi pa sila nakakakita ng isang Grandmaster, ngayon masasaksihan nila kung gaano ka nakakatakot ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Nag-infuse uli ng inner strength si Grandmaster Lu at agad na nagpakawala patungo kay Tongshan, na siyang naging dahilan upang tumilapon si Tongshan, nag-crash sa pader, at nagtamo ng sugat sa kanyang dibdib. So ito pala ang isang Grandmaster, sambit naman ng mga tao, grabe, ito raw ay napaka-powerful. Tumayo si Tongshan at nag-roar uli, such a cheap trick, sigaw naman ni Grandmaster Lu sabay perform ng isa pang teknik. Unti-unting nabalot ng umiikot na hangin ang kanyang buong katawan at agad na sinugod si Tongshan. Sinubukan itong pigilan ni Tongshan, napasabi ang mga tao na ito raw ay ang Thousand Cloud Hands ng Lu family, isang napaka-rigid at napaka-flexible na teknik. Napasabi naman si Miss Jingyi na talaga raw palang napakalakas ng Grandmaster ng Lu family. Nagtataka raw siya kung kasing lakas ito ng Grandmaster ng Medicine Valley. Ngayon makikita nyo kung ano ang kapangyarihang taglay ng isang Grandmaster, sambit ni Grandmaster Lu sabay flick. Naglaho si Tongshan, di ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya.
Tumingin si Grandmaster Lu kay Chen Fan, ngumisi ng may pagyayabang. Ngayon alam na raw ba ni Chen Baixuan kung gaano ito ka-insignificant laban sa kanya? Napabuntong hininga si Elder Chi, at napatingin naman si Miss Jingyi kay Chen Fan. Napasabi ang mga tao na nasa mousetrap na ngayon ang Chen Baixuan na ito. What a pity, dagdag ng iba, at sinabi naman ng iba pa na ang tanging magagawa na lang daw nito ngayon ay ang mag-surrender. Ganun pa man ngumisi lang si Chen Fan at nagtanong kung ito na raw ba ang isang Grandmaster. Wala naman dong espesyal dito. Fuck he's dead, sigaw ng mga tao. Nagawa pa raw talaga nitong insultuhan ang Grandmaster sa sitwasyon na kinalalagyan nito ngayon, katapusan na raw nito. Nag-release ng inner strength si Grandmaster Lu, inipon sa kanyang kamay, nagdash at umatake mula sa likod ni Chen Fan. Napabuntong hininga ang dalawa, napasabi si Elder Chi na nagalit na raw ang Grandmaster ni wala na itong pake patungkol sa pill recipe ngayon. Napangisi naman si Young Master Lu at napasabi sa kanyang isip na ito na raw ang kabayaran sa ginawa nitong pag-insulto sa kanya kanina. Ang dignidad ng Lu family ay nabuo sa pamamagitan ng dugo. Ganun pa man biglang nawala si Chen Fan at nagdash uli pabalik. Master, sigaw naman yan, mag-ingat daw ito. Ang taong ito raw ay ang Master Chen ng Jiangbei na siya namang ikinagulat ni Grandmaster Lu. Ganoon din ang mga tao. Nagpalitan ng mystic powers ang dalawa. Napamura si Grandmaster Lu nang makita ang paparating na kamao na tila ba nanggaling sa isang void space, napaatras upang umiwas. Ganun pa man bigla na lang itong tumama sa kanyang ilong na siyang naging dahilan upang siya ay lumipad at bumagsak sa sahig na siyang ikinagulantang ng lahat. Napatingin ang lahat sa ating bida, lumapit si Chen Fan kay Grandmaster Lu at isinaad na sino raw ba ang nagsabing ito lang ang bukod tanging Grandmaster dito. Ano siya ang Master Chen ng Jiangbei? Patanong na sigaw naman ng mga tao. Ang rumored na teenage martial master, ang akala daw ba nila ang rumor na yun ay isa lamang joke. Napasabi si Grandmaster Lu sa kanyang isip na brutal na tinapak-tapakan ng taong ito ang kanyang pride at confidence. Chen Baixuan, sigaw niya. Hatugon naman ni Chen Fan, mukhang ito raw ay hindi pa rin kumbinsido kung ganun bubugbugin niya raw ito hanggang sa ito ay makumbinsi. Agad na nagdash at naghandang sumuntok. Nagcast naman agad si Grandmaster Lu ng isang teknik upang i-block ito, ngunit napa-atras pa rin siya sa lakas ng impact. Napakalakas sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay mas malakas pa kay Tung Shan. Imposible, ito raw ay imposible, paano ito naging ganito kalakas? Ito raw ba ay isa ring Henglian Grandmaster? Kailangan niya rong lumaban ng mayroong iba yung pag-iingat. Nagsimula ng mag-gather ng external energy si Chen Fan. Napatanong ang dalawa pang masters na nasa gilid kung paano ha-handle ni Grandmaster Lu ang atakeng ito. Ito raw ang ginamit ni Grandmaster Lu kanina upang atakehin si Tung Shan, ngunit ano raw ba ang mangyayari ngayong ang Master Chen na ito ang gagamit sa teknik na ito? Ganun pa man biglang binago ni Chen Fan ang pattern ng flow ng external energy sabay release ng internal energy at ipinirform ang second form ng 36 form of Apex Martial Arts, ang hanging cloud hands na siyang ikinagulantang ni Grandmaster Lu. Napatanong kung ano ang move na ito. Hahasambit naman ni Chen Fan, ang reaksyon daw nito ay napaka-satisfying. Napatanong si Grandmaster Lu kung ito ba ay ang unity ng Man and Heaven. Puwersahan daw nitong inabsorb ang mga spiritual energy na nasa paligid. Ito raw ay mas makapangyarihan pa sa pinakamalakas na arsenal na mayroon siya. Sinabi ni Chen Fan na tanggapin daw nito ang kanyang Sky Hammer. Nagpakawala na siyang naging dahilan ng pagtilapon ni Grandmaster Lu. Sumugod uli si Chen Fan, satisfying, ito raw ay napaka-satisfying. Gumamit ng isa pang teknik na agad namang iniwasan ni Grandmaster Lu. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, napakatagal na raw mula nung huli siyang masatisfy ng ganito. Ganun pa man ayaw niya rong magamit ng ni-aksidente man lang ang kanyang fiery golden eyes, baka maging abo agad ito. Napatanong naman si Grandmaster Lu kung halimaw ba ang isang ito, ang physical body daw nito ay comparable sa isang Henglian Grandmaster, tapos kaya pa nitong i-amplify ang kanyang inner strength upang mag-solidify ang kanyang gang. Bukod pa dun mayroon din itong napakalakas na martial skills, tapos ito ay 17 taong gulang lang. Fuck, paano raw ba nag-iensayo ang taong ito? Nagpatuloy sa pag-atake si Chen Fan habang nagpatuloy naman sa pagdepensa si Grandmaster Lu. Napatanong ang ibang mga masters kung talaga raw bang kayang magawa ng isang tao lang ang ganitong bagay.
Si Chen Fan daw ay tila isang bulldozer, dinadaganan lang nito ang lahat ng bagay. Nagsimula ng samukan ng dugo si Grandmaster Lu, grabe sambit naman ni Miss Jingyi ito raw ay napakalakas. Duda raw siya na kaya itong talunin ng Grandmaster ng kanilang Medicine Valley. Napasabi si Elder Chi na mukhang nagkamali siya sa round na ito. Napasabi si Young Master Lu na kailangang mabaligtad ng Grandmaster ang sitwasyon dahil kung hindi, ang buong family ay i-annihilate ng Chen Baeksuan na ito. Sa wakas nahuli rin kita sambit ni Chen Fan sabay dakma sa paa ni Grandmaster Lu, ngumisi, at inihagi sa kung saan. Tumama si Grandmaster Lu sa isang pader, napasukan ng dugo, gumapang, nang biglang dumating sa harap niya si Chen Fan at binigyan ng isa pang mariing tadyak. Bumangon uli si Grandmaster Lu at napasukan ng dugo, ngayon sambit ni Chen Fan, ngayon kumbinsido na raw ba ito? Makikita ang pag-aalala ni Young Master Lu at Elder Long. Oo, kumbinsido na ako, tugon ni Grandmaster Lu, napasabi sa kanyang isip na kapag ka nakasurvive siya rito ngayon dudurugin niya ito ng pinong-pino sa hinaharap. Sa ngayon ay tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo, ngunit sa hinaharap ay magkakaroon siya ng mga tsansa upang makapaghiganti, gagamitan niya ito ng kanan. Ganun pa man nagulantang ang lahat nang biglang inangat ni Chen Fan ang kanyang isang paa at nagsabing kung ganun, kung kumbinsido na raw ito maaari na itong mamatay sabay tadyak sa ulo ni Grandmaster Lu at ang impact ay dumagundong sa buong lugar. Master, sigaw ni Young Master Lu, Chen Baeksuan, pagalit na sigaw naman ni Elder Long at akmang susugod. Ano tugon naman ni Chen Fan, gusto raw ba nitong ligawan ang kamatayan? Naggather ng external energy, inipon papunta sa kanyang kamao, at nagpakawala rekta sa dibdib ni Elder Long na siyang agarang nagpatigil sa paghinga nito. Grabe sambit naman ni Elder Chi sa kanyang isip, ang mga tao raw na naagrabyado ng Lu family ay naghi-hesitate na maghiganti laban sa mga ito. Ngunit ang Chen Fan daw na ito ay pinatay ng wala man lang hesitation si Lu Tianfeng at Lu Tianlong, ito raw ay isang napaka-reckless at lawless na behavior. Idinagdag naman ni Chen Fan na nagtanong lang daw siya kung kumbinsido na ito, hindi niya raw sinabing hindi niya ito papatayin. Grandmaster Chen, sigaw naman ng isang master na patay na raw nito ang kanilang Grandmaster at si Tianlong, binabalak pa rin daw ba nitong i-wipe out ang kanilang Lu family? Ano wipe out, sambit naman ng ibang mga masters, napakalaki ng Lu family, tiyak na magiging involved na raw ang government dito, tiyak na magkakaroon daw ng seryosong repercussions kung gagawin iyon ni Chen Fan. Humarap si Chen Fan sa mga members ng Lu family at nagsabing kung mayroon pa rin dong intensyon ang mga ito na maghiganti laban sa kanya, bakit naman daw hindi niya iwa-wipe out ang buong Lu family. Napasabi si Young Master Lu na napakalamig daw ng titig ni Chen Fan, napasabi si Yan Wu na ito raw ay tila isang god na nilo-look down ang mga tao, at idinagdag naman ng iba pa na tila mga non-entities daw ang tingin nito sa lahat. Sinabi ng great-grandfather ng Lu family na ang Lu family ay kumbinsido na ngayon at hindi na magtatangkang sumalungat kay Master Chen kailanman, at paano naman ang iba, tanong ni Chen Fan, tinatanggap ng Jingang Temple ang pagkatalo sambit ng isang master, tinatanggap ng Xingyi sect ang pagkatalo sambit ng isa pa, at ganoon din ang sinabi ng mga taga-Lingnan Flying Dagger sect at ng iba pa. Bumaling si Chen Fan sa mga taga-Medicine Valley na siyang nagpa-flinch sa mga ito. Grandmaster Chen, sambit naman ni Elder Chi, maaaring ito raw ay malakas, ngunit ang master daw ng Medicine Valley ay isang divine master at mayroon din dong maraming mga skilled masters na nasa kanilang valley. Kaya bakit hindi na lang daw muna nila pahupain ang patungkol sa bagay na ito? Syempre na-offend daw nila ito kaya kailangan nilang humingi ng tawad. Ganun pa man, tumawa lang si Chen Fan at nagsabing ngayon gusto na nito ng peace, umatake sa pamamagitan ng flick, at sinangga naman ito ni Elder Chi sa pamamagitan ng pag-activate sa isang item. How dare you, sigaw ni Elder Chi. Chen Baeksuan, ito raw ay sumusobra na sabay perform ng isang offensive technique. So pangising tugon naman ni Chen Fan, so binabalak daw pala siya nitong pigilan gamit ito, at agad na nagdash at nagbigay ng slash sa katawan ni Elder Chi gamit lamang ang dalawang daliri na siyang naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Ngayon sino pa ang hindi kumbinsido, tanong uli ni Chen Fan, hindi nakaimak ang lahat. Napasabi si Young Master Lu sa kanyang isip na ang lahat ng kanyang honor at glory ay naglaho dahil kay Chen Fan, at napasabi naman si Yan Wu na sa wakas nag-iwan na raw ng marka ang teenager na ito sa mundo.
Makalipas ang 3 araw ay lumipat ang tagpo sa isang eksena kung saan itinuro ng isang lalaki si Zhu ito raw ay ang babae ni Chen Beichuan. Napasabi si Zhu sa kanyang isip na sa pagsikat ng pangalan ni Chen Fan sa martial arts world, kasabay din ito ang pag-angat ng kanyang status sa Lu family. Ang Lu family ay nakatakdang bumagsak ngayong wala na ang Grandmaster, kaya itinutulak ng lahat ng mga elders ng Lu family na maging kabiyak niya si Chen Fan. Hindi niya raw alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, malulungkot daw ba siya o matutuwa, at ilang sandali pa ay tumungo siya sa main hall ng Lu family. Zhu lumapit ka rito, sambit ni Chen Fan, at agad namang tumalima si Zhu. Umupo siya sa hita ni Chen Fan. Master Chen, sambit ng isang master, ang girlfriend daw nito ay isang divine beauty, sila raw ay perfect match. How kind of you, Master, gutugon naman ni Chen Fan. Idinagdag ni Chen Fan na ang akala niya raw ay magiging dejected na ang Lu family pagkatapos na mawala ni Grandmaster Lu. Sumagot si Master Gu na ngunit sa presensya raw ni Master Chen ay mananatili pa rin ang status ng Lu family, at sinabi naman ni Zhu na dahil sa pinagagagawa nila mukhang hindi na raw matutuloy ang grand gathering. Umalis na ang tatlo. Napasabi si Zhu na mukhang inaakala raw talaga ng mga iyon na babae siya ni Chen Fan. Ang attitude ng Lu family patungo sa kanya ay nagbago na ng tuluyan at pina-flatter siya ng mga ito kahit na saan siya pumunta. Chen Fan, bakit hindi raw nito ipaliwanag sa mga iyon na walang namamagitan sa kanila? Marami na rong mga martial experts ang pumunta rito sa nagdaang 3 araw upang i-meet ito, at palagi rin daw siyang pinapapapunta nito sa tabi niya. Bakit daw ba? Supposedly isang karangalan daw na maging babae siya nito, ganun pa man alam niya raw na wala itong gusto sa kanya. Sumagot si Chen Fan na sinabi niya na dati pa, gusto niya itong bigyan ng mapayapa at maligayang buhay, at ang pinakamabisang paraan upang magawa niya iyon ay ang bigyan ito ng elevated status. Sa hinaharap ang buong Lu family ay itatrato itong parang reyna, ganun pa man kapag ito raw ay nahulog sa iba, iwag daw itong mag-alala patungkol sa kanya. Napasabi si Zhu sa kanyang isip na ngunit ang status daw na ito na ibinigay ni Chen Fan sa kanya ay ang siya ring pinaka nag-hold back sa kanya. Napangiti si Zhu at idinagdag na ngunit kapag nakita mo na raw ang best ang ibang tanawin ay mawawalan na ng halaga. Pagkatapos niyang ma-meet si Chen Fan, paano pa raw magiging posible na mahuhulog siya sa iba? Lumipat ang eksena sa Octopole kung saan makikitang nag-e-exercise si Bai Sheng. Napasabi si Miss Min na si Bai Sheng ay naka-recover na, ang broken arm nito ay na-reattach na, maaari na itong makapagsimula sa kanyang training. Uncle mo, sambit niya, ang lahat daw ng mga medicine na narito sa kanilang sect ay naibigay na nila sa kanyang senior brother. Paano raw ba ang injury nito? Ngunit sumagot lang si Master mo na wag itong mag-guilty. Si Bai Sheng ay ang hope ng Bai Ji line, at ang kanilang prospective martial master. Kaya kung hindi nila pa-priority na mapagaling ang injury nito, tiyak na mawawasak ang future ng kanilang sect sa susunod na ilang dekada. Sinabi ni Miss Min na ang lahat daw ng ito ay dahil sa dam na Chen Beichuan na yun, ngunit sumagot lang si Master Wu na wag nitong insultuhan ang isang master, ang bagay na ito ay maituturing lang na lesson para sa kanilang dalawa ni Bai Sheng. Nagtanong naman si Min kung talaga raw bang posible na maging isang grandmaster ang ganoon kabata, maaaring ito raw ay isa lamang martial expert. Hindi kumibo si Master mo, napatanong sa kanyang isip kung siya ba ay nagkamali lang. Ang isang Henglian master daw ay iba kung ikukumpara sa isang grandmaster nang biglang may tumawag, sinagot ito ni Master Wu, at makikita ang kanyang pagkagulat nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya. Uncle mo, ano ang problema? Tanong ni Min. Ganun pa man yumuko lang si Master mo at hindi umimik, kaya nagtanong uli si Min kung ano ang problema. Sinabi ni Master mo na ngayon lang daw sa martial arts gathering, sa harap ng lahat ng mga martial experts ay pinatay ni Chen Beichuan ang master ng Lu family. Ano, master ng Lu family? Gulat na sambit naman ng dalawa. Hindi raw ba't iyon ay isang grandmaster? Oo, ganoon nga, tugon naman ni Master mo. Makikita ang reaksyon ni Bai Sheng, tumalikod. Bai Sheng, saan ka pupunta? Pasigaw na tanong naman ni Min, ngunit sinabi lang ni Master mo na hayaan niya ito. Idinagdag na ito raw ay isang hurdle, kung hindi nito magagawang malampasan ang hurdle na ito, ibig sabihin hindi rin ito makakatuntong sa stage ng pagiging isang grandmaster. Uncle mo, sambit naman ni Min, talaga raw bang isang grandmaster ang Chen Beichuan na yun?
napakarami rong mga tao na nag-train na ng gusto ngunit hindi pa rin magawang maabot ang Grandmaster level. Ngunit ang Chen Baeksuan daw na iyon ay bigla na lang sumulpot sa kung saan, at sa isang kisap mata ay bigla na lang naging isang Grandmaster. Sinabi ni Master Mo na si Lu Tianfeng ay isang tunay na Grandmaster, at ito ay ilang dekada ng tanyag sa martial arts world. Kaya ang mapatay ito ni Chen Baeksuan, ibig sabihin lang nun ay talagang isang tunay na Grandmaster ang Chen Baeksuan na iyon. Maaaring siya raw at si Bai Sheng ay hindi magagawang masurpass ang taong iyon kahit na mag-training pa sila buong buhay nila, ang tanging magagawa na lang nila sa ngayon ay ang umasa kay Gentang upang makapaghiganti. Makalipas ang ilang araw ay kumalat na sa buong China at mga karatig bansa ang patungkol sa Master Chen ng Jiangbei. Ang ginawang pagpatay ni Chen Fan sa Grandmaster na si Lu Tianfeng sa ginanap na martial arts gathering sa Linzhou, at lumipat ang eksena sa Canada, partikular sa Great Bear Lake kung saan makikitang nagmi-meditate ang isang master habang nakakabit ang isang uri ng thread sa kanyang kamay, nakakonekte sa isang butas patungo sa ilalim ng nagyayalong lawa na parabang ito ay nangingisda, o maaaring ganoon nga talaga ang ginagawa niya. Nang biglang dumating ang isang helicopter, tumalon ang isang lalaki mula rito, ginamit na parachute ang isang tela. Lumapit ito sa matanda tinawag na teacher at nagbigay galang, at base sa train of thought ng lalaki mapag-aalamang ang matandang ito pala ay si Master Lei Chenju. Napasabi ang lalaki sa kanyang isip na ang mental strength ng kanyang teacher ay umabot na sa peak, at ito raw ay nag-e-exude mula sa kanya. Master Lei sambit niya mukhang malapit na raw nitong marating ang divinity, ganun pa man sumagot lang si Master Lei na malayo pa siya doon, ang divinity ay napakahirap na ma-attain, ang tanging nagawa niya lang ay ang iangat ang kanyang chi patungo sa peak, at nag-move on sa peak ng sublimity. Ang inner strength ay nag-train sa katawan, ang sublimity ay nag-train sa chi, at ang divinity ay nag-train sa spirit. Ang umasa lang sa physical body at chi upang makatuntong sa state of divinity ay hindi sapat, kailangan din daw nilang e-train ang kanilang mental strength hanggang sa ma-reach na nila ang state kung saan magagawa na nilang mag-generate ng electricity mula sa wala at kayang mapagalaw ang mga objects gamit lang ang kanilang isip. Nagtanong si Master Lei kung bakit siya hinahanap nito, sumagot ang lalaki na si Lin Hu daw ay namatay na, ngunit sumagot lang si Master Lei na si Lin Hu ay isa lang sa napakarami niyang mga disciples at hindi rin ito ang pinaka-outstanding, kung namatay ito wala na silang magagawa. Idinagdag ng lalaki na ngunit ang nakapatay daw kay Lin Hu ay isang 17 taong gulang lang na teenager, o tugon naman ni Master Lei so iyon daw pala ay capable, after all sa kanya natutunan ni Lin Hu ang Chen Jiyin technique. Idinagdag ng lalaki na ang pangalan ng taong iyon ay Chen Baeksuan, ito ay kilala bilang Teenage Grandmaster, at hindi pa raw katagalan mula nung makatuntong ito sa stage of sublimity. Teenage Grandmaster sambit ni Master Lei, what a talent! Maging siya nga raw napalapit lang sa Grandmaster stage pagtuntong niya sa edad na 30. Tama yun tugon naman ng lalaki at idinagdag na ayon sa balita na nagmula sa Huaxia, pinatay din ng taong yun ang master ng Lu family ng Linzhou na si Lu Tianfeng sa harap ng lahat ng mga martial experts. At ayon pa raw sa pagdeduce na ginawa ng ibang mga masters, ang taong iyon ay isang sublimity master at Henglian double grandmaster na tinitrain ang parehong inner at outer strength. Napasnap naman si Master Lei nang marinig ito sabay tiklop ng kamao na siyang naging dahilan upang maputol ang thread na nakakabit sa kanyang kamay, so maging si Lu Tianfeng daw pala ay walang match sa batang yun. Master Lei sigaw ng lalaki ito raw ay ang thread na minentain niya sa loob ng 10 taon ngunit sumagot si Master Lei na ayos lang yun. Nung siya raw ay nakipaglaban kay Lu Tianfeng noon daw natalo niya raw ito, ganun pa man hindi niya ito magawang patayin. Sinabi ng lalaki na kung ganun ang Chen Baeksuan na yun ay, at idinugtong ni Master Lei na ang mga Grandmasters ay parang mga dragon, maaaring magagawa mo itong matalo, ngunit napakahirap na ito ay patayin. Kaya ang ginawang iyon daw ng Chen Baeksuan na yun ay halos maituturing na imposible. Pumadyak si Master Lei sabay release ng chi sa kanyang paa, at idinagdag na ganun pa man sa level na mayroon siya ngayon, kayang-kaya niyang patayin ang Lu Tianfeng na yun nang hindi ginagamit ang kanyang dalawang kamay. Master Lei sambit naman ng lalaki ito raw ay isa lamang sublimity chi release ngunit,
at idinagdag sa kanyang isip na ang power na ito ay napaka-formidable. Makikita ang pagtalo ng mga isda. Sinabi ni Master Lei na 10 taon na ang nakararaan ay nasublimate niya ang kanyang chi sa isang single thread, at sa loob ng 10 taon, siya ay naupo rito upang e-train ang paghabi sa mga web of chi na ito. At makalipas ang 10 taon, ang web na ito ay mayroon ng mahigit sa 100 square meters na area at mayroon ng kakayahang mag-trap ng isang dragon kaya sa ngayon, hindi niya na kailangang mag-angat pa ng isang daliri upang pumatay ng isang Grandmaster. Master Lei sigaw naman ng lalaki sabay luhod, ang martial skills daw nito ay halos kapantay na sa mga gods. Let's go tugo naman ni Master Lei, pupunta raw siya sa Huaxia upang i-meet ang Chen Baixuan na ito. 17 taon sambit naman ng lalaki sa kanyang isip, makalipas ang 17 taon ay babalik na raw ang Hong Sect upang maghiganti. Sa wakas tatapak na raw uli si Master Lei sa Huaxia pagkatapos nitong matalo kay Yanantian 17 taon na ang nakararaan, Chen Baixuan, Yanantian, maghintay lang daw ang mga ito. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Chen Fan kung bakit niya ito kakailanganin, sinabi ni Yanwu na ang secret manual na ito ay iniregalo ng Jingang Temple, ito raw ay ang blueprint ng Indestructible Body Technique ng Jingang Temple. Bukod pa dun, ang Li family din daw ng Qing Teng ay nagbigay ng isang 500-year-old medicinal plant. Well tugon naman ni Chen Fan, magagamit niya raw ang medicinal plant na ito. Idinagdag ni Yanwu na si Sun Wudi raw ng Xingyi sect ay naghihintay sa labas, ngunit sumagot lang si Chen Fan na paghintayin niya ito doon. Asya nga pala dagdag ni Yanwu si Dingyi daw ng Lingnan ay nagbigay din ng luxury yacht. So ni mayroon ding yacht sabat naman ni Miss Jingyi, sa susunod tiyak na malamang mayroon din dong magbibigay ng regalo na mga young model kay Grandmaster Chen. Napatingin siya kay Chen Fan, ang Chen Fan daw na ito ay hinati sa dalawa si Elder Chi sa harap niya pa mismo tapos binigyan siya nito ng order na manatili rito, syempre wala na rong silbi kahit na tumakbo pa siya dahil napakalakas ng taong ito. Hasambit naman ni Yanwu sabay tingin kay Miss Jingyi. Wala rong mag-iisip na ito ay isang mute kahit na hindi pa ito kumibo ng ganito. Chen Baixuan sambit naman ni Miss Jingyi ito raw ay isang Grandmaster ngunit bakit ayaw nitong umalis siya rito, ano binabalak daw ba nitong gawin siyang mistress, napareact naman si Yanwu nang marinig ito. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na anyway na wrap up niya na raw ang lahat dito, kailangan na nilang asikasuhin ang isang serious business. Anong serious business tanong naman ni Yanwu aalis daw ba ito? Oo tugon naman ni Chen Fan at sinabi kay Miss Jingyi na hindi niya raw ito pinaalis dito, upang madala siya nito patungo sa Medicine Valley. Since ang Medicine Valley daw ay nagkaroon ng nerve na i-ambush siya, kukunin niya raw ang lahat ng kanilang mga 1,000-year-old medicinal plants. Ikaw sigaw naman ni Miss Jingyi, ano hindi pa raw ba sapat na pinatay na nito si Elder Chi? Patayin na lang daw siya nito rito ngayon mismo, hindi niya raw ito elilid doon sa Medicine Valley. Hasambit naman ni Yanwu sa kanyang isip it's such a pity raw na patayin ni Chen Fan si Miss Jingyi, nang biglang sinabi ni Chen Fan kay Miss Jingyi na ito ay hindi irreplaceable, marami rong mga taong nakakaalam kung nasaan ang Medicine Valley. Ganun pa man bilang kabayaran kung tatanggihan siya nito, pagkatapos niya itong patayin ay iwa-wipe out niya ang buong Medicine Valley. Makikita ang reaksyon ni Miss Jingyi, ano sambit naman ni Chen Fan, sa tingin daw ba nito nagbibiro lang siya. Napayuko si Miss Jingyi, sige naniniwala raw siya na honor nito ang kanyang promise, kung ganun let's go tugon ni Chen Fan at mula doon ay sumakay sila sa isang bullet train. Sa loob ng train ay nagtanong si Miss Jingyi kung bakit iniwan lang nito ang Lu family nang walang kinuhang kahit na isang sentimo. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na ito ay masyadong mababaw upang maintindihan ang estado na mayroon siya at idinagdag sa kanyang isip na ano naman daw ba ang silbi ng pera para sa kanya. Ang main point ay ang mga 1,000-year-old medicines, hintayin lang daw nito na marating niya ang Tongshan State at makikita nito ang tunay na definition ng pagiging isang invincible. How conceited sambit naman ni Miss Jingyi sa kanyang isip, maghintay lang daw ito hanggang sa makarating sila sa Medicine Valley, titingnan niya kung papaano ito paparusahan ng Sect Master. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na sa koneksyon na mayroon ng Lu family, iyon daw ay good thing upang makalusot si Tongshan sa mga security checks.
Pagbaba nila ng train ay agad silang pinutakte ng mga Grab drivers, ngunit napaflinch ang mga ito nang matuon ang kanilang atensyon kay Tung-shan. Tinanong naman ni Chen Fan si Miss Jingyi kung gaano pa kalayo ang Medicine Valley mula rito. Well, tugon naman ni Miss Jingyi una kailangan daw nilang sumakay ng bus patungong Longshu City. Mula doon ay tatango sila sa Shanyang County, tapos papasok sa valley mula sa Linshan District at mula doon, kailangan nilang maglakad ng 3 araw bago sila makarating sa Medicine Valley. Ano ganoon kalayo sambit naman ni Chen Fan, so ganoon daw pala kahabang oras ang ginugugol nito upang makalabas lang mula sa Medicine Valley. Hatugon naman ni Miss Jingyi kung hindi raw nila itatago ang mga sarili nila sa ganoon kaliblib na lugar, tiyak na matagal na silang dinumog ng mga taong gaya ni Chen Fan na naghahanap ng mga rare medicinal plants. Correction, tugon naman ni Chen Fan, pupunta raw siya doon upang pagnakawan sila. Ano, naiinis namang tugon ni Miss Jingyi, gusto raw ba talaga nitong mamatay na siya sa stress? Nang biglang inihagis ni Chen Fan ang kanyang phone at inutusan si Miss Jingyi na mag-hire ng kotse na maghahatid sa kanila rekta sa Linshan District at ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob ng kotse. Inutusan ni Chen Fan si Miss Jingyi na sabihin sa kanya ang eksaktong sitwasyon ng Medicine Valley ngayon. Hatugon naman ni Miss Jingyi talagang sasabihin niya raw kay Chen Fan nang sumuko na ito. Ikinwento ni Miss Jingyi na ang Medicine Valley ay ipinamana mula sa Danding Line ng Jonggu Sector. Ang master nila ay nakatuntong na sa stage ng Shufa, at mayroon ding maraming mga martial experts doon. Nagtanong si Chen Fan kung mayroon bang maraming tao doon sa Medicine Valley. Ngunit sumagot lang si Miss Jingyi na ngayon alam na raw nito kung gaano kalakas ang Medicine Valley. Hatugon ni Chen Fan ang ibig sabihin lang naman daw nun ay kailangan niyang magligak ng extra effort, wala rong makakapigil sa kanya sa kung ano ang gagawin niya doon sa Medicine Valley na siya namang ikinainis ni Miss Jingyi. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Divine Wood na ito kasabay ng mga 1,000-year-old medicines na nasa Medicine Valley. Sa pamamagitan ng mga ito ay maaabot niya na ang Tongzuan State, at kapag nangyari yun ay kaya niya nang pumatay sa pamamagitan lang ng isip. Ilang sandali pa ay tumigil sila sa isang fast food upang kumain, nang biglang mayroong humintong 3 kotse sa harap ng mismong fast food na kinakainan nila, at bumaba ang isang lalaki at babae kasabay ng ilang mga bodyguards. What the sambit ng waiter, tingnan mo raw ang grandeur na iyon, napakaraming bodyguards. May tinawag sa loob, dear, lumabas daw ito, mayroong isang billionaire na paparating. Ilang sandali pa ay natuon ang tingin ng lalaki kay Miss Jingyi, ang babaeng ito raw ay napakaganda. Hey, tama ng tingin sambit naman ng babae, kailangan na nilang magmadali. Tugon naman ng lalaki. Wala raw siyang tinitingnan, ilang sandali pa ay umupo na sila. Humingi ng menu sa waiter ang isang guard, at nakapako pa rin ang tingin ng lalaki kay Miss Jingyi. Marami na raw siyang nakitang beauty noon, ganun pa man ang ganitong type daw ng beauty ang gusto niya, ito raw ay napaka-elegant.